Isang bangkay ng lalaki ang natagpuang nakasilid sa sako sa Kandihay, Bohol. Balot ng tape ang ibang babang bahagi ng katawan at nakagapos ang kamay ng biktima nang makita sa barangay Canolin. Ayon sa pulisya, nagsumbong sa kanilang pamilya matapos 2 araw na hindi umuwi ng biktimang administrative officer ng isang universidad. Nahanap siya sa pamamagitan ng cellphone na naiwan niya sa pinagtatrabuhan ding restaurant. Base sa investigasyon ng pulisya, humingi sa biktima ng 2,000 piso ang pamangkin niya. Nagalit daw ang pamangkin dahil 1,000 lang ang naibigay na nauwi sa pagsakal sa kanyang tiyuhin. Naaresto ang 18 taong gulang na suspect sa kanyang paaralan. Umamin daw sa krimen ng suspect ng tanungin ng mga investigador. Mahaharap siya sa reklamong murder. Hulikam sa Tondo, Maynila ang pamamaril ng 2 lalaki sa isang computer shop kaninang madaling araw. Dead on the spot ang biktima. Balitang hatid ni Jomar Presto. Huminto ang 2 lalaki sa tapat na isang computer shop sa Raksabago Street, Barangay 155 sa Tondo, Maynila, pasado 3:00 na madaling araw kanina. Maya-maya, parehong bumunot ng baril ang 2 at salitang pinaputokan ng isang lalaki. Dead on the spot ang 40 anyos na biktimang si alias June. Ayon sa isang saksi, nakarinig siya ng 4 na magkakasunod na putok ng baril. Ikala ko may pumutok ng kuryente lang. Ang nagtaka po ako, parang tuloy-tuloy. Tapos nakita ko na po yung lalaking naglalaro. Bumaksak na po siya. Ilang minuto bago ang pamamaril, may kita ang isa sa mga gunman na naglakad sa eskinita. Sinilip pa niya ang biktima sa loob ng computer shop. Sa bahagi ng laong nasa street, kasama na niya ang isa pang gunman. Saka sila dumiretso sa computer shop at namaril. Tumakas ang 2 patungo sa direksyon ng Raksabago Corner Yuseco Street. Sabi pa ng saksi, hindi niya personal nakilala ang biktima pero mahigit 1 buwan na niyang nakikita na naglalaro sa computer shop. Nakipag-ugnayan kami sa barangay at sa kaanak ng biktima pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Patuloy ang investigasyon ng otoridad para mahanap ang 2 gunman at malaman ang motibo sa pamamaril. Jomer Presto nagbabalita para sa GMA News.